Hello, good morning all guys. Good morning po to all. Sana ay everyone is alright po. So, sa ngayon ating tatalakayin regarding po ito sa what it called nangyari sa ating Pilipinas na sagad na ating sagad sa what it called flood control project dahil dito sila kumukuha ng sinagad na maraming pera kasi ang DPWH po. So, grabe ang what they called sindikato dito kaya kanya-kanyang diskarte kung sino-sino ang pumapasok o mag-insert ng project kung kanino i-enter po ang mga insertion. So, ganyan po kalupit ang Pilipinas po. So, makinig tayo. Maya-maya konti. So, before that, sana ay magustuhan ninyo ang aking vlog na ito para yung hindi pa nakita, narinig sa akong balita na ito ay malalaman nila kung ano nangyari sa atin po. Okay? So, sino pa ba ang hindi pa nakaalam? Mga nagbenta tayo ng 20 tons of gold. Sana ay alam na ninyo kung paano nabenta na yan. Okay? Sino nakaalam kung magkano ang budget po sa military instead of 50 billion, ginawang 35 po. Sino po nakaalam po regarding sa pagtanggal ng 60 billion PhilHealth po transfer to National Treasury po sa kaban ng Pilipinas? At saka sino po nakakaalam regarding sa pira ng PDIC po ng 117 billion, 117 billion po, 117 billion po. Yan po, nilagay po sa Treasury ng bulsa. So ngayon, makinig tayo sa balita o talk show about sa regarding sa buhay ng Pilipino sa magaling na bansang Pilipinas po. So makinig tayo, sana ay magustuhan nito, makinig tayo at don't forget to like, to share po o subscribe sa aking YouTube po para yung hindi pa nakita ay makita din. Of course, kung meron akong bagong magawa ng vlog po, automatic po ng YouTube mapadalang kayo notice na meron akong bagong balita. So, ito na. Makinig tayo sa balitang ito. Maganda to. Mayroong marami kayong matutunan, tayong matutunan. Okay? Sa Amerika, bumalik ka sa Hawaii. Baliktad na ang mundo. Ang kasamaan, ang lagahari, kasamaan yan ang mismo puputol at pupugot sa ulo ng kung sino mang demonyong nakaluklok dyan ngayon at naghahari. Pag bumigay yan si Marcos, lahat sila tabay dyan. Kaya pangangatawanan na nila ang bendalo. Pangangatawanan nila ang pag-seal sa karapatan ng tao. Pangangatawanan nila ang tuluyang pagnanakaw. Wala na silang choice. Yan po mga guys. Magandang balita ito. Sa hindi pa nakita o makinig nito. Ang nakikita ko dito ay isang paghihinog ng panahon. Hindi na nila may iwasan ito. At kung ito ay mamimiti, dadami ang pupunta dyan. Magkukusa na. Hindi na pwede nilang salain ito eh. Kung baga, ganyan din na nangyari nung People Power noong 1986 kung saan ako'y nandyan sa mismong corner na yan ng Katipunan at kapit-basic kami ng mga madre, mga religious groups namin sa Couples for Christ noon.
at saka Brotherhood of Christian Businessmen. Pero nakikita ko ngayon ay wala sila. At para bang politicize ang kanilang partisipasyon. Kaya ako na labis na nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa kanilang katapangan, sa kanilang pagdulog sa hinaing ng sambayanan. Sa ganitong panahon, naghihintay na lang tayo ng trigger eh. Ang Malacanang, alam ko, nanginginig na ang mga tuhod niyan eh. Baka may every 5 minutes, nasa jumijigil na yung mga yan. Hindi na maintindihan kung anong gagawin nila eh. Tapos sinabi nila na hindi raw sila natatakot, keso oppose, pero grabe ang harang sa Ayala Bridge. Obviously, to prevent the people doon sa Liwasang Bonifacio na pumunta sa Malacanang. Pagka yung dami na yan, isa, dalawa, naging kalahating milyon at yan ay nagmarcha. Hindi na yan na narinig ko kanina yung pahayag ng kapulisan na logistics, protection. Ginagawa nila ang kanilang tungkulin, pero pagka yan ay nag-swell na sa numbers na nakita ko noong 1986, hindi na nila mapipigilan yan. At nung kami lumusok sa Malacanang, alam mo, ako'y nagpapasalamat na hindi na namin inabutan doon ng sino mang membro ng unang pamilya. Sapagkat nakita ko na pagdating doon, lalong galit na ang mga tao. At yung hilera ng mga Marcos pa rin na nakaharang sa Gate 4 lalo na ay sinasaktan na ng mga crowds. Yan po mga guys, story po na sa 1986 po, yung what they call pag-excel po ng former President Marcos po. Yan po ang istorya. Sa aking grapevine ay may mga pagpupulong na nagagalap sa ranggo ng mga militar. Hindi na natin sinasama mga general dyan. Pero pag yan ay yung number ng tao ay umabot, kumbaga, sa limit na kikilos na rin mga mismong taong gobyerno, mga mismong taong militar, ay makikita natin ang paglipas ng panahon ng isang administrasyon na kapit tukok ay mawawala rin. Kung sila ay naniniwala na mapagtatakpan nila ang ginawa nilang krimen. Yan po mga guys, makinig po tayo sa pangyayari ngayon dahil nga itong what they call controversial po sa flood control nga sagad na corruption. Napakalaking budget ng DPWH in 2025 po. Budget ng DPWH 1.3 trillion po. Siya po ng kanyang pamilya, bago magkasakitan, ay pinapalalangin ko na magsoli na lamang sila ng pera sa volume na ikalulugdan at maaari silang mag-negotiate because all of this will go down to a political negotiation. Katulad na nangyari noong 1986. Although noong 1986, the negotiation was with a foreign country. Ngayon, hindi ko sila nakikita. Alam ko, nandiyan sila, umaali-aligid, nagbabantay sila. Naghahanap sila ng oportunidad na magkaroon din sila ng regime change para ang tao nila ay ilagay dyan. Pero sa ganitong dami ng tao, pag ito'y nasustena, and it meets that boiling point where even the military will move to protect the people of the state, yan ang dapat ipanalangin natin. Na huwag naman sanang may masaktan, huwag naman sanang may magbuwis pa ng buhay
para lamang sa mga walang kwentang kongresista, mga walang kwentang mga politiko, walang kwentang administrasyon na walang dinulot sa bayan kundi sipayo, kalungkutan, kagutuman, at kakulangan.